So what's up mga kumagayang, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Motus muna tayo. Kasi chinek ko yung mga request nyong battle is parang lahat to flip top eh. So ayun, unahin ko muna siguro yung mga amateur, no, sa mga underground leagues, FRBL, Motus, Pulo. Yun, unahin muna natin yun, no, kasi ano naman eh, dikit-dikit naman yung Motus, ay dikit-dikit naman yung flip top dito. So eto, Supremo versus Slipcram, and shoutout kay Fake Riders na nag-request ng battle na to. Ito for your info lang guys, itong battle na to, yung Supremo versus Slipcram, andyan ako mismo sa event na yan, nanood ako ng live. Ito yung main event, no? Ito na yung pinaka main event, and anong oras na to natapos, pero hindi naman umabot ng madaling araw to, siguro 11 or 12 lang siguro to. Pero tangina, sobrang solve. Alam mo yon, yung gutom ka, pero actually gutom na ako ng time na yun kasi ang kain namin yan parang 7 or 8. Tangina, solve ka talaga diyan sa sa battle na to. Tangina, ang lupit ni Supremo dito, ang lupit ni Lipcram dito. Solid. So panoorin natin to. Alam ko marami na ring nag-request nito, marami na rin nag-comment nito na boss pa review ng Supremo Lipcram. And ayun, hanggang sa natabunan, may mga bagong request na naman na dumating. So ayun, paantay lang ng mga request nyo ha. Paantay lang. Pero unahin muna natin to. Supremo versus Lipcram. Fake Rider, shoutout sa'yo sa request na to. Hindi ako makikita dyan kasi sobrang daming tao niyan, main event na yan. Doon lang ako sa pinaka, siguro ako sa likod ni Supremo, sa likod ako ni Supremo niyan, pero hindi ako makikita dyan. Kung makita nyo ako dyan, edi congrats. Pero ayun, sobrang ganda ng battle na to, kaya umpisa na natin to. Lipcram, Sinag 2, laban to. Yo! Sensya na hindi ako masyadong handa. After sa flip-top mambugbog, oo, maraming nalungkot. Tapos ngayon itatapat sa isang propetang dalukdok. Sa likod ng problemang gabundok, mas doon pa ako nalungkot at nagawa pang sumundot. After sa nagtatawag ng all gods, mapaluhod at mapasubsob, gamit berso taludtod. Tapos ngayon itatapat kay Pedro Calungsod. Yung nagtatawag na ng all gods na pa, oh my God, ang nadama ay si Lakbo. Yan, katatapos lang kasi ng battle ni Lip sa Belta Balentong 10 against GL eh. Yun. Nagkausap kami ni Lipcram dyan, sabi ko inaabangan ko yung battle mo kay GL. Yun. So, na-review naman natin yun. Nasa channel na natin yun. Tapos, ito na naman tayo. Supremo versus Lipcram. Kasi iba ako sa ganito pag mekanismo tumakbo. Kaya, Pedro, alam ko na nagtawag ka ng santo. Kaso 3GS to gago. Gamay yung battle rap. At yung natawag ng santo galing squatter house. Squatter house. Kaya magdasal ka ng maigi. Pag mga linya'y binugkus ko na't sinalin. Kontra sa pyesa mong kinahoy, di yan sasaludsod ng malalim. Parehong repin man Cavite, walang kalukalungsod sa'kin. Alam nyo ba na nagtatalo pa sila ni Calis kung sino sa'kin ang lalaban? Dapat 2-on-1 na nga lang para kahit paano ay ganahan. Para sumakto rin Supremo sa yung sandatang tangan-tangan, sakto bigyan nyo yan ng Calis sa kada shot matatagayan. Sabi nila wag daw akong magtitipid kasi baka daw dumikit pa yan. Maging gabuhok lang yung pagitan kasi nga malupit na yan. Ulul, baka yung buhok mo may pagitan kasi nga manipis na yan. Tangina, bata ka pa, lolo ka na. Ang tanong ko lang bakit? Clear yata yung shampoo niya na gamit. Effective nga ha, kasi lumilinaw na yung anit. Bago ka pa maging hukluban, pudpud na ang yung bunbunan. Ultimo kuto, hindi ka dadapuan kasi wala silang matataguan. Kaya kahit mag-aloe vera ka ng ×2 pack you, tang ina mo, ganyan na yan.
Anong pakiramdam ng shampoo ka ng shampoo, tas yung buhok mo, pasyam na lang? Ano, puro buhok ba? Sadyang hinabol lang yung deadline. Tamang trippings lang si Senpai. At alam ko naman na panot ka, kaya nag-ambag ako ng hairline. Sabi niya kay Casper, ngayong sinagot na aking tawag, handa na ba na maaning? Tas ibababa na daw yung si, at malabo na magkaring. Si? Si? Paano gawing sito? Ganto? Sakit pala sa daliri to. Ano ba tong katangahan mo? Dapat sipi ginamit mo para kahit paano nakaganto. Tapos eto pa, kung may tulong kang dala, bahala ka sa teknik mo. Pagkatako, may food trip lang na para bang sa Mexico. Alam mo bang bumiyahe pa? Naalala ko to, guys. Ang lakas nito sa live. Etong linya na to ni Lipcram. Grabe na baliw yung crowd dito nung live. Grabe. Para bang sa Mexico. Alam mo bang bumiyahe pa ako ng Mexico? Sabi sa akin ni Barrera, wala silang pagkain dong takomay. Ano ba pinagsasabi nito? Takoyaki na may siomay? Ayan, yun, yung takomay na takoyaki na may siomay. Ang lakas nun sa live, men. Sobrang lakas nun sa live. Tawa kami ng tawa ng saan yan, yung gabing yan. Grabe. Ay, nanto, takomay! Oh my! Alam mo na sabi ko doon? Hosay! Alam mo na sabi ko doon? Hosay! Tangin na nagpipiling hari ng wordplay itong MC, kaso yung banat ang tamlay. Pagdating sa battle, Berwin Meli kasi nga hari ng sablay. O tako, Berwin Meli, may lalandingan pa pinsan. Nilaro yung tako nitong bata, kaya ang lumabas magician. Tako ba? Ito yung Okay. Tejeros Convention. Yan yung venue na eksakto kung saan may katipunero na umaasa pang manalo. Kung tingin mo sa ating laban, ito'y maagang aginaldo, pes ibabalik kita sa kasaysayang ikaw yung napaaga, Bonifacio! Kaya supremo tang ina, ito'y dapat sulitin mo. Pero magmumukha kang sedula at kung susuriin nyo dahil iaangat kita. Para lang punitin ko! Time. Time! Binadibag! Okay. Okay. Paano ko ba explain to? Ito guys, aminin ko, napanood ko na kasi to live. Kaya expected ko na yung mga sasabihin ni Lip. Kaya hindi ko masyadong alam kung paano ko siya i-judge. Kasi parang fresh pa sa akin eh. November lang kasi to. November 18 to yun. Sobrang tanda ko yan, November 18. And ayun. Okay. Overall na lang siguro, no? Kasi sobrang lap trip talaga yung round ni Lipcram nung gabi na to. So, ayun, overall well balanced, no? Naging pinakita ni Lipcram na hindi lang siya puro bara, hindi lang siya puro jokes, hindi lang siya puro suntok. Binalance niya yung ratings niya dito at kitang-kita nyo naman na hindi siya nagtipid dito. And sa round 1, no, meron pang feeling ko, alam mo yun, tumodo si Lipcram, pero alam mo yun, may limit na okay. Paano ko ba explain? Ang hirap explain eh. Wait lang, ilulusot natin yan. Pero meron akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano ko siya babanggitin, no? So, gato na lang. Round 1 ni Lip, sabi ko nga naging well-rounded siya. Bara, punto, suntok, jokes. Hindi pinakita ni Lipcram dito na one-sided lang siya, or sabi natin hindi one-dimensional lang siya na puro jokes lang, puro bara lang. Hindi eh. Hindi naging dead air yung performance ni Lip. Tangina, Lipcram na yan. Big stage, flip top, sunugan, lumalaban na yan, gamay na niya talaga yung mga ganitong battle. So ayun,
wala naman akong ibang masasabi dun sa performance ni Lip. Yun lang, sobrang well-rounded, hindi naging dead air para sa akin yung performance niya. Bigat ng suntok, mga direktang linya. Merong mga direktang linya pero hindi ganun ka-solid. Ayun na, nahihimay na natin siya. May mga nagustuhan akong linya ni Lip doon. Kaso more on jokes, pero yung mga direct na suntok ni Lip para kay Supremo medyo hindi pa ganoon ka pamatay. Tumatama pero more on nagfo-fall siya sa hindi ganoon ka bigat na linya, or sabihin nating more on jokes pa yung pinakita niya or nagmamatter dito sa round. Pero tangina, overall ang galing. Grabe yun, lap trip yun, na refreshing, no? Kasi naalala ko kung anong klaseng battle yung nasaksihan ko nung gabi na to. So, ayun. Malakas yung lip cram dito, men. So, tignan natin Supremo. Binadibag ko na yung blizzard. Nataglamig ko, no? Nalamon ng buo. Mainit daw kasi yung GLA tinalo niyan, Diyos ko. Nabaon na ko po. Pistag lamig, utag init. Basta panahon ko to. Binanatan ka lang ni Sight ng Dr. Strange at the rounds, puno ng possibilities, natalo ka na. Ikaw pa naman inaasahan ko. Talagang kinawawa to. Tinalo ka ni You Can Pound. Pinakita, hinahanap mo. Kahit anong bababars mo dyan, ekis ka, cho. tinalo ka ni You Can Pound. Okay. Tawa lang ako doon. Paano ka mananalo? Tinalo ka ni You Can Pound. Pinakita, hinahanap mo. Kahit anong bababars mo dyan, ekis ka, chong. Paano ka mananalo? May Netflix siya nun. Niyabangan mo pa silang seta na bakit? May sarili ka bang merch o sarili mong clothing shop? That's whack! Few moments later, bankrupt! Kala mo talaga successful yung business ni Ungas? Pinagyayabang mo yung shop niyong 3 linggo lang bukas. Dati, may vlogs, clothing shop, merch. Napagmasdan ko yan simula nagsisimula pa lang. Dahan-dahan nawalan yung mga dati na lamang, pati yung merch mo nasaan. Kaya nga katawang, yung dada clothing naging clothing na hanggang dada na lang. Lagi mo pang kino-call out yung Unique. Kala mo talaga papalag to. Galit na galit ka, Unico. Pareho namang sarado shop nyo. Yung laban niya kay GL, sinama niya pa si JN ng puta. Lolo yun ng motos, pinagod mo lang banuta. Pinaakyat mo pa yung matanda, paano pag ginatake yun ng rayuma? Lakas ng trip nyo. Lugi doon man. Hiningi ni GL, old god. Dumating, old lang. Ang dami yung bisyo. Sakit na yan man. Pabayaan na sa pamilya pati sa katawan. Puta, puro sigarilyo siya'y nag-stick sa ganyan. Kaya nung nakaraang event, nung kainan, medyo nag-aalala ako, ikaw lang walang ulam sa amin. Puta, pag sandok yung sigarilyo nasa ilalim ng kanin. Ano, ayaw mo sa napiling angle ko man? Tignan mo, kuba ka na oh. Kakakamel mo yan. At dahil sa sobrang Kuba, camel. So, reference niya yung camel na animal, tsaka camel na Yossi, no? Yun. Tignan mo, kuba ka na oh. Kakakamel mo yan. At dahil sa sobrang pag-inom, nag-post ng kung ano-ano at sa palagay ko, naging dahilan ng pagtigil ng magandang paglalakbay mo. Dahang-dahang namatay yung respetong nabuo. Puro hate yung natamo, na kundi dahil sa alak-alak ka dyan sa lagay mo. Pinag-itripan mo yung relihiyon ni Saki, tingin mo doon maangas ka, pero pareho lang naman kung ating itatansya. Kasi daig mo pa Muslim, may alak kang sinasamba. Ginagawa niya daw tubig yung alak, talagang sinigaw pips. Ang yabang porkit panghalo mo sa gin, sinigang mix. Hindi ka mahal ng asawa mo. Grabe talaga. Pag may hangover ka, ulam mo ang palaya. Naglaban sila ni
ni Depres 13. Itong bobo palakda, talagang winalangya, dapat itodo yung handa. Di ka umubra sa sardina sa Megalondon pa kaya. Pinanood ko halos lahat ng laban mo. Puro panlalait ng mukha, kala mo grabe yung kinis. Siya si ganto, siya si ganyan. O ibang tao yung gamit mong bihis kasi alam mong di mo mapagmamalaki. Si Marpil Dominguez. Siya si Francis Magalona, siya si Yuri Boyka, siya si Kimbo, siya si Honda, siya si Ronda, siya si Jordan, siya si Rodman, siya si Pippen, siya si The Kraken. O di ba nakakaloka? Siya din si Andre Kirilenko, Andre the Giant, Andre Iguodala. Yung referensya sumusobra. Tayo magkaiba dun, Kosa. Ako di ko kailangan ng ibang tao para sabihin ako si Andre Moronya. Kaya dapat napaisip na ako panapatulan. Ibang klase kahayupan yung style mo na talupan. Kung gumagamit ng puro tao, ngayon matatauhan. Nilahit mo pa si Krega kasi Bisaya. At ikaw yung Isko Moreno na laking Maynila, nagsayang lang ng tinta. Hirap mo nagagalit nagiging mayor ka bigla. Gumagamit ng ibang personalidad. Di kanya yung kinakain ng plato, nanlalait ng muka, naninita ng linya, walang pinapakitang bago, malaki gilagid ni Sight. Gilagid ni Sight. Payatot si Siray, mukhang pulubi si Poison. Wak mga kathamo, mas masakit to gago na di ka inaasar sa pisikal. Pero nilalait ka sa personal mong pagkatao. Habang ako, nakilala lang walang issue, walang kinukupal, may respetadong grupo. Kaya anong palagmuhudas? Di ba ikaw silip? Ngayon ka maghanap ng butas. Time. Okay, maraming quotable si Supremo dito. Natawa ko dun sa kakakamil mo yan. Kuba ka nakakakamil mo yan. Okay, overall na lang din to. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, napanood ko na yung Battle to live. So, para sa akin, fresh pa. Alam ko pa yung mga banat ni Lipcram dito. Alam ko pa yung mga banat ni Supremo. So, ayun, I'm being honest lang sa inyo. Kasi kapag napanood ko, sinasabi ko yun sa inyo. Pag hindi ko pa napanood, sinasabi ko yun sa inyo na ano. So, ngayon, napanood ko na kasi yung battle na. So, overall na lang siguro both MCs. Pero, isa lang yung napansin ko, no? Hindi ko to napansin sa live nung napanood ko to be honest, no, real talk. Ang natagalan ako sa mga suntok ni Supremo. Nung nanonood kasi ako ng live dito, ano na lang ini-enjoy ko talaga. Wala akong hawak na phone. Hindi ko pinipicturean, hindi ko binivideohan, wala. Ine-enjoy ko talaga yung bawat battle, pinapanood ko talaga sila kasi parang yun yung second time ko pa lang second time kong event na mapuntahan. First ko kasing mapuntahan is yung FRBL Lusong 4, yung finals ng 1 up 3. Yun, shoutout kay Boss Ryan, pinapunta niya ako doon. So, yun yung una, 2022 yun. Tapos ito yung pangalawang event. So, in-enjoy ko talaga to, 2023 November. So, ayun, yun, hindi, ulitin ko lang, to be honest, hindi ko napansin to nung live na nanonood ako, pero ngayon napansin ko. Yung atake ni Supremo, okay yun, no? Okay, pero ang tagal pala dumating ng mga punches niya para kay Lip. Okay na maganda na solid na yung performance ni Supremo. Kaso kulang, no? Nakulangan ako. Syempre Lipcram na yan, kailangan mo ng mas solid na linya, mas solid na references, mas solid na angulo para masugatan ng isang Lipcram. Tapos sa performance andun aggressive, yung pagiging aggressive ni Supremo nandun, kaya niya talagang sumabay. Pero sa punches, sa haymakers, medyo nabitin ako doon, medyo nagaanan ako doon kasi sabi ko nga Lipcram na yan, kailangan mo ng solid na suntok para mapataob ang isang Lipcram. Then sa haymakers or sa mga punches, natagalan lang ako dumating, no? Ang haba lang na setup. Tapos magpe-pay off sa ganong punchline and sometimes hindi pa ganon tumatama. So ayun lang yung napansin ko sa round ni Supremo. Kaya bibigyan ko ng 8 yon. 8 muna yun. Hindi naman mahina yun malakas yun. Hindi lang ganun ka-effective kay Lipcram yung mga angulo at references na ginamit ni Supremo. Si Lipcram, pinakita niya pagiging well-rounded, no? So Supremo, nag-focus lang siya sa mga bara. Kita niyo naman. May konting jokes pero more on bara siya. Si Lipcram sa round 1, nakitang-kita niyo yung pagiging well-rounded. Bara, punto, jokes, 'di ba? Yung basta lahat, references,
pinakita niya kung ano yung elements ng battle rap. Kaya it's a 10-8 para sa akin. Lamang na lamang si Lipcram doon in terms of haymakers at punches. Although yung mga punches at haymakers ni Lipcram is hindi ganun ka nagpo-fall sa direct punch. Alam mo yun, sa jokes nagpo-fall eh. Kitang-kita nyo naman na sobrang set natin sa round ni Lip, no? Pero abangan nyo yung rounds 2 entry ni Lip, sobrang lupit nun. Kaya, round 2. 10-8, Lipcram. Tangina mo. Nakilala ako sa ganito kilala ba to? Kilala ka? Gusto ko sanang damihan yung ribat, isipin yung mga itutugma ko. Anong pakiramdam yung pagiging aggressive, hindi bagay sa mukha mo? Tanginan to, puro aggression. Yung lyricismo, walang lupit. Alam mo yung tsura mo sa video? Mukha kang agresibong introvert. Kaya hinay-hinay lang, Supremo. Kunot na kunot yung buwelo. Kahit anong angas ng mukha mo, kaya kitang pabilin ng yelo. Nung laban nila ni Kalis, nilantad niya si third na adik, aba puta tol, fantastic. Magkagrupo nga subalit para masabi lang may arit, nilaglag niya rin yung tao na kung saan siya kumakapit. Talo ka dapat kay Kalis, Brad, kahit desperado galaw mo. Lumutang lang na hilaw to. Ultimo kagrupo nilaglag, mapalakas lang yung bitaw mo. Tangina ano, wala na bang maanggulo? Soup naman. Third, hawak mo ba to? Tus ka dyan. Kasi malayo ka kay Third eh. Kasi si Third incredible. At sarap battle elements, yung husay niya ay visible. Ikaw, stuck ka lang sa wordplay. Wala kang punch na heavy tol. Proud ka na bata ka ni Third pero di ka flexible. Maraming natutunan. Kita niyo yung ano dyan, wordplay doon. Proud ka na bata ka ni Third pero di ka flexible. Sa mga hindi nakapansin, no, bata, no, parang sabihin nating ang harsh kasi ng word, ang harsh kasi ng naisip kong word pero ayoko gamitin 'yun. Basta yung isang may laro doon kaya nasabi ni Lipcram na hindi ka flexible kasi batak no, hatak or pagbanat, tapos yung isa bata ka ni Third na parang bata ka ni Third. Ang hirap i-explain, no, kasi ang harsh ng naisip kong ang harsh ng naisip kong word doon, kaya ayoko lang gamitin kasi hindi yun applicable para kila Supremo at Third. Pero yun, sana naintindihan nyo na lang. Ayoko nang banggitin yung naisip ko na harsh na word kasi hindi nga yun applicable sa kanila. Pero yung batak kan 30, batak banat, tapos hindi ka flexible, ang ganda nung laro ni Lipcram doon. Naisingit niya yung ganun, lupit. Stuck ka lang sa wordplay. Wala kang punch na heavy tol. Proud ka na bata ka ni 30 pero di ka flexible. Lakas nun. Maraming natutulong sa'yo si 30. Tas kinukot siya para sa battle. At alam ko at nakakausap ko yung unknown about sa dinadanas mong disaster. Mula kay 30 at kay Kalis, gusto ko sana yung i-angle. Kaso alam kong madamdamin ka, ayokong masira ating battle. Gusto mo simulan natin sa cash prize? Baka lang masyak ka. Tas palandingin sa CP. Ops! Nakaka-touch na. Sabi niya ulit kay Casper, kasi di ba tatingin niya sa akin? Oo, mababa bro. Pero nagiging David kapag namamato. Nagiging David kapag namamato. Takas ng tama mo. Alam mo, nasabi ko, nagulayat ako. Nagulayat ako, gago. Tangina, wala tuloy ako. Nagulayat ako. Tangina mo, wordplay unico. Alam mo, masaklap tol, mali mong banat kay David, hindi mo mapagtatanggol.
Ba't ganun ka ba mag-wordplay? Magmumukha lang opposite? Kapag nirarap yun. Biruin mo sa sobrang rich, puta ang hirap nun. Tanginang yan, proud na proud sa kanyang bara, halos pang Mongol ngayon. Nagmamataas agad tong bata at magko-honor Clapton. Gusto agad yung taga-flip top, sa kanya'y honor ngayon. Naghangad agad ng big shot, ito ay proton cannon. Pero big shot, proton cannon, kay War Machine yun, no? Yung baril na malaki na nakaano sa ano niya, nakalagay sa balikat niya. Kay War Machine yun. Yun. Big shot, proton cannon. Agad ng big shot, ito ay proton cannon. Pero seryoso, Supremo, ba't ganyan yung hairstyle mo, Supremo? Napapadalas paglulugon. Kilala mo si Platito? Kabuhok mo yun. Tarantado ka? Nakarang event daw, tinatanong mo pa ano shampoo niya? O baka sabihin, umikot lang yung angulo. Kasi wala nang mabuo. Tulad lang nung umpisa. Yung 2 rounds umikot sa buhok na parang 2 puyo. Ang kulit, di ba? Ganun umanggulo subok, gamay mo na. Ganun umanggulo subok, gamay ko na estilo ko. Mapapuyuman o buhok, ito'y rekta sa ulo mo. Pero speaking of Platito, diniskartehan daw yun ni Iho, abay gusto yata matikman. Kaso ayaw ni Platito kasi mukha kang di makabasag pinggan. Pero pinaghandaan kita ng bara na talagang lalasapin mo. Tikman mo na lang aking kargada. Total de plato rin to. Kasi Supremo, malamya ka na mayroong pistol blade. Kaya dapat mahiya ka sa mga G's on stage. Wala akong problema dun kay Sarah. Hindi to diss or hate. Kaya may Platito sa aking bara. You're just a piece of cake. Shit. Ganun bumuo ng round. Sarah, you're just a piece of... Galing, no? Kaya may Platito sa aking bara. You're just a piece of cake. Ina, parang basic ka lang sa akin. Tang ina, lupit. Cake. Ganun bumuo ng rounds. Nakagawa pa ako ng plato, Iho, kay napanganga. Kaya ang masibak mo si Platito, ako na bahala, tanga. Ako na bahala, tanga. Princess Sarah, tara rito. May pamunas ka ba? Nilabas ko na yung plato at Platito. Maghugas ka na. So, ayun, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-powerful ang isang lip cram. Kung ano yung atake niya sa round 1, yun lang din naman yung ginawang atake ni lip cram sa round 2. Para sa akin, ano lang, nag-iba lang ng konti. Kasi, yung round 1 kasi ni lip cram, ano, hati-hati eh. No? Bara, jokes, bara, tapos, ano ulit, ibang elemento naman, 'di ba? Hati-hati. Yung nangyari naman sa round 2 para sa akin, yung first half ng round 2 ni lip cram, more on bara, no? Parang mga real shit na masasakit na bara, punto. Yun yung napansin ko sa sa performance ni lip cram dito sa round 2. Pero yung second half naman, andun na yung mga jokes, no? Hindi siya naging salit-salit, no? Ang ganda lang ng transition ng mga bara, mga seryoso, mga punto papunta sa jokes, no. Nagustuhan ko lang din 'yon. Kung ano yung na feel ko nung napanood ko to ng live, yun din yung na feel ko dito sa rounds 1 and 2 ni lip cram. Pero tangin na, abangan nyo yung round 3 ni lip cram dito, sobrang solid nun. Pero rounds 1 and 2 para sa akin, solid yun, parehas ng atake, parehas ng pinakita niyang mga elements ng battle rap. Sobrang solid nun. So, dito natin si Supremo dito. Gumawa pa ng istorya. Yan yung binalak mo. Kilala ko si Platito, yung minamanyak mo. Di ba in-expose ni Jonas kadugitan mo? Shoutout, nakikita ko na yung sarili ko dito. So, hanapin nyo na lang kung nasan ako. Pero nakita ko na yung sarili ko dito. Inuututan mo kaibigan mo sa mukha kapag tulog, ganyan ka kababoy. Paano pag nasira utak na mga yun, tas mag-iba yung daloy? Kaya di na ako magtataka ba't may pagkaano-ano si Shaboy. Tignan mo mga kaibigan mo, pati ikaw.
Slack 1, Poison, Wanlay, sa battle ang tatayog. Bilog na bilog yung tiyan, punong-puno na ng hotdog. Di lang pangalan yung nag-boom, no? Pati tiyan parang sasabog. At sana sumabog na, para di ka na makakain. Kung manalo pa hangarin, asa kakawawain. Di mo to masisikmura, ikaw yung walang tiyan sa atin. Di ba na-impluwensyahan mo si Kairam? Nilapag sa yung verso. Hindi mo to masisikmura, ikaw yung walang chance sa 10. Ang lupit nun. Ang lupit nun. Ngayon ko lang nasilip yung bara ni Supremo doon. Yan sa atin, wawain. Di mo to masisikmura, ikaw yung walang chance sa atin. Ang lupit nun. Tang ina. Hindi ko to masyado naintindihan nung live. Pero ang lupit nun. Di mo to masisikmura, ikaw yung walang chance sa atin. Chan na stomach, no? Na di mo to masisikmura, parang sasakit yung chan mo sa ganito. Tapos yung isa naman na meaning is yung wala kang chance sa akin. Wala kang chance manalo sa akin. Di mo to masisikmura, wala kang chance sa akin manalo. Parang ganon, no? Okay, na silip natin ng konti. Parang hindi ko to masyado naintindihan nung live eh. Kaya yun, solid na linya yun, na wordplay yun. Di ba na-impluwensyahan mo si Kairam? Nilapag sa yung verso, men. Kalahati mo si Kairam. Kaya pala, babaero rin. Sabi mo sa kanya, yung uniforme ko sa'yo na to. Talagang merong matututuhan. Kanyang pinapayuhan. Anong uniform ba nabigay mo, ha? Ba't iba ata pinapasukan? Si Kairam, may make and chill. Puro million views. Nakanta na sa wish base, ikaw ano? Huwag mo nang isipin manlulumo ka lang po. Ubod ng bano yung sinabihan mong kalahati, mas buo pa sa'yo. Tangina nyo, mga kantutero. Di mapigil yung buto? Napakabubo. Ay, siyang panic attack mo, ha? Natitrigger sa suso. Meron niyang taing di lumulubog. Pangkantsaw dyan sa damuho. Sabi ni Jonas, babaero ka. Ba't parang contradicting nga yung punto? Sakit mo na sa ulo. Bakit di ka nagbubuhos? Di ba meron ka ng tulops? Lagi niyong pinagtitripan si Depres 13. Kahit kita naman kung gaano kayo kamahal. Kaya umalis na yung tao, di na nakatagal. Ikaw yung dahilan, ba't gusto ni Poison tumalon sa kanal? Di ba lagi mo sinasabi, binalato niya lang yung kampyonato? Sige, tignan natin. Sumali ka ng bahay katay, unang turna mo. Tapos isa buhay, hindi. Tapos 2x2, 2017. Isa buhay, 2018. Isa buhay, 2019. Isa buhay, 2020. Sunugan sa Kumu. Blackout Entertainment. Yan. Yan ang ayaw mag-champion. Tol, sa sarili mo umamin. Ang sabihin mo, lip, di mo kaya nakuhain. 7 na tournament. Bitawan mo na yung pangarap mo, di na mangyayari yun, aba. Bagong anggulo, nadali tong tanga. Talagang nakapito ka na. Ano sasabihin mo sa akin? Di ako champion. May malaki akong potensyal at mas mahaba pa yung time ko. At mas masakit sa'yo kasi wala ka na sa prime mo. Ano yayabang mo? Experience? Mga nagbabagang naranasan? Di ka nakakuha ng kampyonato, yung credentials mo hanasan. Kaya paano namin papaniwalaan ang guhit sa iyong palad kung hindi mo nahawakan? Katangahan! Imbis na ayusin mo karir mo, nag-live ka pa! Lakas si Sup dito. Nakakaumay, no? Paganahin nyo naman yung utak nyo. Puta, dahil pa sa live, nasira buhay mo. Ano, Kuya Lip? Mahapdi na dyan? Huwag ka mag-alala, sa round 3, may ihahapdi pa yan. Tinuring niya ako na peace o pinsan. Yan yung tema mo. Walang peace sa akin. Tang inagera to. Puro na lang height jokes. Yaywari naman nila. Magpakita ng iba. Mahina na bira. Kain na yan sila. Ako na magsasabi dyan sa iyang nagbida. Ito'y partida na diba para malinang pakita na kung gustong musukatin, balikat ang ina. JN! Oo, malaki ulo ko. Umpisa pa lang mayabang na. Kaya kung makawawa idol nyo, yan ay kasalanan niya. Tatlong sinabi ni Esperong tagamutos na bahala, dapat na bahala ka. Para maalala yan, nabanggit ko si Slack 1, Poison, Wanlay, Jonas, Kairam. Di ba napuna? Na di yan uubra. Pakicheck na lang mga first kasi na kung yung pinsan buo pa. Lahat ng dinamay ko di pumunta. Okay, mas malakas to. Mas nagustuhan ko yung angulo, yung reference niya, bago, no? Bago yung reference or angulo ni Supremo kay Lip, no? About dun sa mga sinalihan ni Lipcram na mga tournament. Yun, solid yun. Nagustuhan ko yung
nagustuhan ko yung angulo ni Supremo kasi sa dami ng battle na napanood ko kay Supremo ko lang narinig yung ganong angulo, kaya props kay Supremo doon. Mas malakas, mas nagustuhan ko tong round 2 ni Supremo. Although parehas sila ng parehas ng energy tsaka ng power kasi parehas may mga dead air tsaka parehas yung setup is gano'n, mahaba talaga yung setup ni Supremo. Pagdating sa punchline hindi gano'n ka payoff, hindi gano'n kalakas yung payoff doon sa round 1, pero sa round 2 sulit yung mga setup niya kasi nagmamatter alam mo yun, bumabakat yung mga suntok ni Supremo dito kay Lip, pero kahit na gano'n hindi pa rin yun enough para makuha ni Supremo yung round 2. So lip cramp pa rin yung round 2 para sa akin, sa padamihan ng suntok, sa effective lines, sa punches, sa punchline, sa lahat lamang si lip cramp doon. So 10-9 para sa akin to. Mas malakas yung Supremo sa round 2 kaya bigyan ko ng 9 yon. So 20-17 rounds 1 and 2 lip cramp, round 3. Time ulit banat, lip cramp. Tulog sila. Okay, ito. Lambing lang natin to sa mga taga-motos. Alam nyo ba kung gaano kahirap bumatil sa ganito? Kasi tingin nila sa ligang to mababa. Ba't pa ako dumadalo? Para mang mama daw ng bata. Yun ang kanilang binabato. Woo, tanggal ka na sa flip top. Pambasurang liga ka na bro. Kasi buti nga sa'yo. Pero di para sa akin, para sa inyo, kaya nasasaktan ako. Kung ano yung lait kong sinasalo, yun yung kutsanyong tinatamo. Kaya Supremo pwera yabang. Yung mga oras kong sinayang ay para lamang sa isang battle na ikaw lang makikinabang. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na abangan nyo yung round 3 ni Lip Cramp. Na kinatay niya si Supremo dito, kaya panoorin nyo to. Kasi di ba sabi mo idol mo ko? Gusto mo ako makapalitan daw ng banat? Pes yung hiling mo di inawat, tinanggap ko ng walang bayad para patunayan na yung katuparan ay posible mong mahanap at ako mismo magpapatunay tol na libre ang mangarap. Ina. Kasi battle rap ang aking buhay. Handang makipagbalian ng sungay. Pero para sa suporta at patnubay, ako'y handaring humandusay. Yung TF ko 100,000. Katas ng pinuhunan ko na husay. Ang makalaban mo ko ng libre Supremo para kang nag-champion sa isa buhay. Kasi bata ka ng bayaw ko. Papakinggan na lang natin to pero tangina, ito yung pinakamalakas na round ni Lip Cramp sa battle na to. Lalo na nung live. Panoorin nyo to, pakinggan nyo to. Sa utak mo, itatak mo. Walang presyo o magkano, ikaw ay hinarap ko. Isa sa gem daw ng rap battle kaya inaangat mo. Para mapatunayang tunay ng diamante kaya kinakagat ko. Pero hindi ito panunumbat. Galing. Walang isyong inuungkat. Masaya ako maging parte sa pahina mong binubuklat. Sapat na sa akin yung respeto. 30% kang sineryoso. Kung hahanapin mo yung 70, binigay ko na lang bilang diskwento. Para pag nakatapak ka sa flip top, nagkaroon ka na ng pwesto, magtuos tayo sa entablado ng 100%. Pero maiba ako, Supremo. Ayon sa nasagap ko na kwento, umiyak ka daw sa semis nung natalo ka kay Nego. Bakit? Kasi akala mo sa liga, ikaw lang yung magaling, na may tira at palaban. Porket yung bara niya mahina na uwi sa hinaeng. Puta, ang hina mo naman. Putang inang niya, kala ko ba matapang tong Supremo? Ba't sa semis dinadaga? Puta, tinalo ka ng Nego. Di ba sanay kang nananaga? Kaya sa finals, ikay agaran kong natus na mayroong kinikimkim pa. Kaya umamin ka na sus, inggit ka nung nakikinig ka. Si Nego nababad na sa views. Nagkataong si Arik pa gumitna. Habang yung mata ni Sup hanggang ngayon nagtutubig pa. Pero okay lang matalo. Tol, hindi yan kahinaan.
Ang kahulugan ng tunay na digmaan ay kung paano ka lumaban. Masyado ka pang bata, marami ka pang pagdadaanan. Ito karagdagan lang sa tapang, ibabahagi ko sa iyo yung ilan sa aking naranasan. Kaya ituring mo na lang ito na seminar sa nangyari dun sa semipar. Dahil ako mas tumatag nung kinalaban yung Jose Rizal na nagpa-semikal. Yung pagkatao ni Yurakan, pinaratangan ng kasalanan, kinutya at tinawanan, tinakwil ng taong bayan. Pero hinarap ko ng matapang. Ako'y bumangon dahan-dahan at doon ko lang nalaman na yung sarili ko rin pala ang pinakamatibay kong sandalan. Kaya lahat ng sakin ng husga, sila ngayon tinatawanan. Di ka basta magigiba pag sandata mo katotohanan. Kaya gising, sana sa isip mo sumagi na yung pagbabaka sakali, na may kabang kasali yung pagbabaka sakali. Huwag mong minamadali, ang lahat din mangyayari. Kung hindi ka magwagi, at least may picture ka kay Madi. Gago. Hindi ako nagmamagaling, pinapalakas ko lang loob niya. Ito ay payo ng lasing, kaya uuwi kang hubog na. At last, baka meron pang unknown, gustong ibawi pa siya. Awit aba, ano kalix tara? Baka umabot pa kay 30K na kalista na. Time! Ah! So, ayun. Sabi ko sa inyo sobrang lakas. Para sa akin sobrang lakas nung naging round 3 talaga ni Lipcram dito. Especially nung live na pinapanood namin to. Tangina, sobrang powerful talaga ng Lipcram. Tatayo talaga yung balahibo mo dito sa mga pinagsasabi niyang punto. Lalo na yung punto na 100,000 TF ko, parang nag-champion ka sa isa buhay. Tangina, sobrang solid nun. Tapos yung mahirap bumattle dito kasi ikaw lang, ito yung battle na ikaw lang yung makikinabang. Tangina, ang lupit nun. Ang ganda ng pagkakakonstruct ni Lipcram. Actually, wala na tayong dapat pag-usapan pa dito sa round 3 ni Lipcram. Sobrang solid nun. Perfect yun para sa akin. Although, pinakita niya dito na rounds 1 and 2, pinakita niya yung pagiging well-rounded. Pero yung round 3, pinuro niya yun. Purong bara, purong punto, diba? Suntok, haymaker, durog. Alam mo yun? Dito niya talaga dinurog si Supremo. Pero malakas din yung round 3 ni Supremo dito, men. Pakinggan nyo yun. Pero malakas talaga yung Lipcram dito. Pinakamalakas na round ni Lipcram yung round 3. So, let's go. Last round, sa dami namin, ako ang siyang napili. Kumukulit ka na raw, sabi ni Sight, hindi na trip yung mga hirit. Yung match up na to pinilit, pero bahagyang napaisip na tinapatan ng number 1 yung Lip kasi kailangan ng manahimik. Ano sasabihin mo? Badeng, supot, kung mananatiling ganyan, pues, ako na bahala mang upset. Grabe na prospect, yung sinabihan yung supot, may pinakamatuli na progress. Tinalo mo isa sa top tier ng Tacoma? Ah, talaga? So anong pakiramdam tumalo ng mga tanga? Qualified ka doon, nagmumulti. Tinalo mo yung top tier ng Tacoma. Sa ano yun, sa blackout tournament, no? Naglaban kasi si Lipcram tsaka si Espero doon eh. Yun. Update nyo nga ako kung may update ba rather? May update ba doon sa tournament na yun? Kasi alam ko maraming MC yung kasali doon eh. So, di ko lang sure kung may nag-champion na ba doon. So, inform nyo naman ako. Enlighten me sa comment section. Isa sa top tier ng Tacoma? Ah, talaga? So anong pakiramdam tumalo ng mga tanga? Qualified ka doon, nagmumulti, check. Malakas mag-bars, check. O diba, sakto lahat ng part boy. Sali ka Tacoma, mga manyak at maoy. Oo, didiin kong siya'y manloloko. At ganyan ka katanga. Isipin mo meron ka mil, pero di binigyang halaga. May argumento siya kay Jonas na, bakit nilalason mo yung sanggol? Ba't pinapatay mo yung sanggol? Nakakatawa ka no? Ba't pa nagpapatul pa ako? Pinagtatanggol mo yung sanggol, iniwan mo yung sayo. Ayaw mo nang damayan kasi alam mo sa sarili mong di ka maaasahan. Namimigay daw ng spotlight, ang dami mong nalalaman. Bago ka mamigay ng ilaw, ayusin mo muna ilaw ng tahanan. Ayusin mo muna ilaw ng tahanan, wag mandamay. E dinami mo ang anak ni G-Clown. Nanay ni Espero, kaya sa usapan kumalag, ano utakan mo bangag? Ako pa idadaan mo sa chess match, yung mate na nga, di pumalag. Ano,
Sisitay mo yung pagdamay ko sa mga PMC? Seryoso, pakalalim. So anong tawag sa'yo ha? Tagapagtanggol ng maasim. Pero seryoso, sabi mo kay Sir Deo, di mahalaga ang diploma. Sinigaw mong pagalit na mas mahalaga dumiskarte sa kalye kasi may perang kapalit. Pero sabi mo kay Sirime, yung TF ko para yung anak ko may tuition fee. Ngayon sabihin mo sa akin, Lip, damin mo yung pait. Paano pag sila nagsabi ng ayaw ko mag-aral, mag-grind na lang ako sa streets? Kung intindihin mong mabuti, hindi to sa kanila nakasentro. Sa'yo, sa ideolohiya mong magulo. Walang kwenta pag-aaral, sinisigaw ng kulugo. Iba kapag tumigil sila mag-aral at tumigil mundo mo. Walang kwenta pag-aaral. Ganyan siya ka-istokwa, nagpapaaral ka na ngayon, tadhana ka way kinontra. Matutuwa ka ba pag sa kanila nang galing na, di nila kailangan ng diploma? Epiteticus mindset ang puta. Sila ni Antonym, good kid, mga Panginoon daw sa gantong sining, ulul masyado kayong OA. Ano yan, nag-aaway kayo? Sino pinaka-mongoloid mag-wordplay? Compliment kay Calix makumpara sa'yo. Di ba ikaw nagsabi ng Charles Barney, Nestor Aceitono, nice tol, pantanga. Manghang-manga sa'yo si Calix, di na nakakapagtaka. Idol na idol ka, di na nakakapagtaka. May megalon doon na may half hours pa, idol na idol ka talaga. Di ako mabait na kalaban, Timawa. Ano pahiya ka? Balita ako pagtapos mo mang stop pa yung... Half hours, linya yun ni Calix eh. Linya yun ni Calix, yung half hours. Half hours pa, idol na idol ka talaga. Di ako mabait na kalaban, Timawa. Ano pahiya ka? Balita ako pagtapos mo mang stop pa, yung karir mo na stop pa. Dinata mo pa yung kanta ni J. King, Wex iyang play. Yung tagay may almost 40 million views. Ikaw nagbulsa ka ng 25K. Di na, nakatulog kaya di nakasipot. Tangina mo, pwede ba yun? Tul, sarap mong gilitan. Kasi ito onan. Para yung tulog himbingan. Kaya marapating dindihan. Kasi binigyan ka ng S. Lip, na wala ng gisingan. Nung panahong di ka pinapabattle sa flip top at sunugan kasi yung issue kainitan, biglang baba siya sa pulola at kinakaibigan. Namimigay daw ng spotlight. Ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo na malakas na punto ni Supremo. Kaya pakinggan nyo to. Sobrang solid na ito. Wala nang gisingan. Nung panahong di ka pinapabattle sa flip top at sunugan kasi yung issue kainitan, biglang baba siya sa pulola at kinakaibigan. Namimigay daw ng spotlight. Kami papagsasabihan. Suporta sa underground. Ulol, wala ka lang talagang pagbabatilan. Papatay na karir mo nun. Ulaga ka mamen. Kung di ka nabigyan ng tulala, tulala ka pa din. Yung underground na gamit nung lumaga pa kapo. Napanood ko yun. Napanood ko yung laban ni Lip kay Tulala sa Pulo. So, na-review ko yun. Batilan. Papatay na karir mo nun. Ulaga ka mamen. Kung di ka nabigyan ng tulala, tulala ka pa din. Yung underground na gamit nung lumaga pa kapo. Sa paglapag agad-agad natanggap ka na ko. Kada palag-sagad-sagad ang naharap sa'yo. Wala nang paglago. Naganda nga ba to? Kapal na lang ano. Nagaling sa ilalim pa yung nag-angat sa'yo. Palipat-lipat ka ng kuta. Paranaque Rebels, Team Pinsan, Transcity, 3GS, Barakuan. Marami pang iba na di na para pa isama. Habang di na para pa isama, palipat-lipat ka ng grupo. Ano kinakahiya ba? Habang ako isa lang. Dati ko pa kasama sa hirap at ginhawa. Ako yung unknown pero habang buhay ko yung ipapakilala. Walang sasayangin pagkakataon. Pinakita gaano ba ka-eager. Nagpakilala ka, scare matakot daw kasi big name. Para sa akin ito little di nagminor. Itong minor, alam na kung sinong winner. Malas mo binigyan mo ng break. Yung walang balak magpapigil. Time. So, yun. Lakas nung punto ni ni Supremo about dun sa wala ka na talagang pagbabatilan. Bumaba daw sa underground para magbigay ng spotlight. So, malakas yun. Nagustuhan ko yun eh. Yung live, gustong-gusto ko yung energy nun. Kasi ang linaw nun. On point talaga. Alam naman natin yung naging issue, di ba? Alam naman natin kung ano yung naging issue kay Lipcram. And para sa akin, nung narinig ko yun live, para sa akin nauga talaga si Lipcram doon eh. Para sa akin lang naman, no? Kasi ang sakit eh, parang, uy, tangin ang sakit na angulo yun angulo talaga yun para kay Lipcram. Sapul talaga si Lip doon. Pero,
overall talaga kitang-kita doon na lamang si Lipcram. Syempre sa performance, sa haymaker, sa punches na pinakita ni Lip sa battle na to. Kaya all 3 rounds, Lipcram 30-8. Pinakamalakas ni Supremo yung round 2 para sa akin, pero although sabi ko malakas din yung round 3 ni Supremo, pero sa live kasi ang lakas talaga ng round 3 ni Supremo, pero dito sa round 3 na video or replay, medyo ang nagustuhan ko lang is yung punto ni Supremo about sa mga pagbaba ni Lipcram sa mga battle, underground battle league. So ayun, 8 9 8 25 points para kay Supremo, 30 para kay Lipcram. All 3 rounds Lipcram ako dito. Nag-2. Tanga na, panalo tayo lahat ng magiging. Siyempre gusto ko magpasalamat muna. Unang bitela dito sa page namin. Unang hurado, 5-0. Yeah. Siyempre shoutout si kay Supremo. Pero ang boto ng hurado, 5-0. Magingay para kay Lipcram. Shoutout kay Supremo. Lakas nun. Yung pinakamalakas si Supremo. So yun, no? Convincing naman yun. 5-0 para kay Lipcram talaga. At syempre, hindi niya ako binigo kahit may hinabol siyang exam. Napakahusay na itong batang to. Ito yung mga dapat abangan nyo. At marami pa rito sa Motos, man. Yeah. Yun. Sabi ko nga kahit anong kalabasan, basta mas fit ko lang siya ng buo kasi nga yung time ko, yung pag-prep ko medyo dahil sa school. Pero to, shoutout lang, Waljal Aparel, Unknown, Damik Tattoo, Refrain Trip, kay Sir Eric Pon, malang shoutout, at Iting Kaaway, kay Harold Ayati Justin, Kuya Damik, Romeo Celestial, Papa ni JK, si Papa Bong Kirby, JC Jerome, Andre, Dennis, Abyog, Eliza, Nash, Paente, Donnie, sa buong STEM-H, Baste, kay Boji, Ate Isa, Tyson, EJCC, Grim, si Jari Kinaro, Espero, SMJ, Gino Balasik, Snag, Coach Pinkman, Ijilan kay Lawrence, kay Reggie, kay John Mark, SMJ, Gino Balasik, Snag, Coach Pinkman, Ijilan kay Lawrence, kay Reggie, kay John Mark, kay Kuya Rom, Strident Music, Kuya Carlo, Ibe Cola, Poren, kay Kuya Casper, Rodel, Mahinay, Robande, meron tayo sa shoutout. buong 12 Yums kay Kuya Narcy, kay Joshua, kay Keira, Tito Nadia, Tito Clark. May shoutout kaso naka-speed drop si Supremo eh. Ay, dito ko bigay sa Japan yan, baka pahinga lang muna saglit. Dave Denver, pahinga lang muna saglit. Tapos salamat sa pagkakataon ko sa ito kay Kuya Lipcram. Sobrang raming salamat. Okay. Judges tayo. Naka-speed up si Supremo sa shoutout eh. Diba? Let's go. Si Lipcram, round 1 tabla yun para sa akin. Pares, solid yung performance nila. Pinaka-malakas nila yun. Yung round 2 kay Lipcram, malinaw naman. Mas maraming suntok. Yung round 3 din kay Lipcram, bandang dulo na nagkaroon ng malalakas na punchline sa Supremo. Yung kay Lipcram, buong round niya solid. Kaya yun, binoto kasi si Lipcram, tabla sa round 1, tapos 2 tsaka 3 Lipcram. Yo, so binoto ko si Lipcram. Round 1 pinabla ko. Round 2 binigay ko kay Lip. Round 3 binigay ko din kay Lip. Pero hindi po rin. Okay, Dave Denver at Pamoso, round 1 tabla, no? 2 and 3 Lip. So, tignan natin. Binigay ko kay Lip. Solid din naman si Supremo. Siguro mas na-stress lang niya masyado. Siguro parang sa oras niya mas mahaba. Pero yung third round din Lip, tangin yan. Sobrang lakas. Kay Lip. Yo, what's up, Jaws? Binoto ko 2-1, Lipcram. Round 1 ko, Supremo. Round 2, Lipcram. Round 3. Nakikita ko yung sarili ko dito, natatawa lang ako. Hindi ako makapag-focus. Hindi ako makapag-focus sa judging ni Joss. Round 1 ko, Supremo. Maganda yung pinakita ni Lipcram siya unang bumanat, pero na tugunan yun ni Supremo. Para sa akin, mas nakuha niya yun. Siguro 9 out of 10 si Supremo. Pangalawang round, binoto ko si Lipcram. Feeling ko nagkatalo sila sa placing ng bara. Inisip ko na yun na maganda yung round 1 ni Supremo, pero feeling ko baka maubusan siya ng round 2, round 3, which is na nag-come up nga. So tingin ko nagka-problema siya sa placing tsaka sa relevance nung angle niya. Tapos
ang iniisip ko round 3, di ko inisip na gagawin ni Lipcram yun, pero kasi ayun na kasi yung theory ko about pag lumalaban ka ng flip top MC, ganun yung magiging angle. So ginawa niya yun, ang laking respeto ko kay Lipcram kasi kahit hindi niya sabihin yun, ramdam ko yun sa ginagawa niya. Pero may respeto siya at suporta siya sa mga mabababang liga kumpara sa flip top. So 2-1 ko, Lipcram. Okay. Yung Karisma nga pala, mula pa sa pulo, binoto ko si Lipcram. Bale, round 1, pwede siyang tabla, pwede rin lamang sa Supremo ng konti. Round 2, Lipcram, tapos round 3, Lipcram. Bale, sa round 1, sobrang solid ng binatawan nila pareho. At solid din yung binato ni Lip at solid din yung binato niya. Pero minsan napapansin ko na si Supremo, medyo nagmamadali siya sa next na pag-setup ng next na bala niya. Bale, hindi pa nananamnam masyado ng tao yung mga sinasabi niya. Nag-next agad siya dun sa next na punchline. Tumatakbo agad siya ron. Pero solid pa rin kasi para sa akin sa kanya rin yung round 1. Lamang siya ng konti nun. Pero sa round 2 medyo lumayo na yung agwat. Lamang si Lipcram doon at yung lamang ni Lipcram medyo malayo. Kasi nabasag niya rin yung style. Tapos talagang every nananamnam talaga ng mga tao. Tapos sa round 3, inaasahan ko na yun. Nasa round 3 pagdating ng ganito, magbabanat na si Lipcram ng tungkol sa pagitan nilang dalawa. At ayun, nagamit niya ng maayos. Medyo may ibanat din si Supremo doon tungkol kay Lipcram na parang tungkol din sa ganung topic, pero mas nang ibabaw yung kay Lipcram. Bale, round 1 tabla or pwedeng kay Supremo, tapos yung 2-3 kay Lipcram. Okay. Yo, Ilaya, pricing, boto ko Lipcram. Kitang-kita naman to kung paano minama ni Lipcram. Pero yun nga lang, paliwanag ko, round 1 and round 2, putang ina, ang lakas nung ang lakas nung 1 to ni Lipcram, tapos nag-2 to 4 line setup si Supremo. Pero lalo na yung round 3, putang ina, parang diffuser yung round 3 ni Lipcram parang tinapos na niya Tapos yung malakas din yung ang lakas ng round 3 ni Supremo, kaso yun una si Lipcram, diffuser. So congrats pa rin, laki ng potential ni Supremo. Yun, congrats sa kanilang dalawa. Motus Battle League, M-Side, congrats sa'yo pare. So ayun, no? Kitang-kita ko dito. So ayun, proof yan. Kasi baka sabihin nyo, hindi naman ako nagpunta, di ako na nag-live. Ito ako, kausap ni Casper. Diba? So ayun, parang si Ilaya lang ata nag all 3 rounds dito. Pero most of the judges naman binoto si Lip sa rounds 2 and 3. Diba? So ayun, wala na tayong ibang sasabihin pa dito. Sabi ko nga, napanood ko na to. Actually, nag-judge din naman ako live, pero nahirapan ako kasi parang tinesting ko lang kung kaya ko mag-judge ng live. Pero ang hirap pala nung time na main event na. Kasi yung mga undercard, no, yung mga undercard battles na nag-try ako mag-judge, okay naman Okay naman, nasusundan ko yung mga kung sino yung panalo, yung boto, okay. Pero nung eto na, sabi ko tangina main event, try natin mag-judge dito. Supremo, Lipcram, tangina, ang hirap kasi di mo alam kung ano unahin mo, kung mag-judge ka ba or enjoy mo yung battle. Nung first, yung unang ikot, sabi ko tangina, sige, kay Lipcram yun or titignan ko muna yung rounds 2 and 3. Pero alam mo yun, sa sobrang na-enjoy ko yung live battle, nakalimutan ko na, teka, sino nga ba yung mas malakas, sino nga ba yung lumabang. Kaya hindi ko nawala na ako sa momentum sa pag-judge nun, kaya inayaan ko na lang, in-enjoy ko na lang. Pero para sa akin, Lipcram talaga yun, all 3 rounds. Pero ayun, mapa-live man or replay, para sa akin, kuha ni Lipcram yun all 3 rounds. So ayun, shoutout kay Fake Riders sa request mo na to. Pasensya na ako natagalan kasi alam nyo naman kung ano yung pinagdaanan natin ng December at January. Kaya ngayong Feb lang ako ulit nakapag focus sa mga request video. Pero huwag kayo mag-alala, ubusin natin yan. Okay? So ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Shoutout ulit, Fake Riders. So ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.